Amen. Purihin po ang Panginoon. Good morning po sa ating lahat. Sa ating pagsisimula ay tayo muna ay manalangin. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, lumikha sa langit at sa lupa, nagmahal sa amin at nagmalasakit sa amin. Papasalamat kayo, Panginoon, sa bagong umaga, bagong buhay na ipinagkaloob niyo po sa amin, Panginoon. Isang biyaya ito sa amin. Patuloy niyo po na gamitin ang mga buhay namin to glorify your name, to worship you, to honor you, O God. Palalaanan niyo kami lagi, Panginoon, ang buhay namin sa mundong ito ay maiksi lang. Darating ang panahon na haharap kami sa inyo at ang bawat isa ay magbibigay sulit sa inyong harapan. Tulungan niyo kami, Panginoon, na habang nabubuhay kami dito sa mundong ito ay magsilbi kaming ilaw sa iba at makasunod kami sa inyong mga utos. Makasunod kami sa inyong kagustuhan, Panginoon. Hayaan niyo na kayo po ang maghari sa buhay namin, Lord. Gabayan niyo kami sa devotion namin sa umagang ito. Kayo po ang maitaas. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Awit muna tayo sa Panginoon. My heart desire. My heart's desire is to bless your holy name. My heart desire is to lift you up today. Even in the times of troubles, even in the times of trials, my heart's desire is to bless your holy name. San pa? My heart's desire. My heart's desire is to bless your holy name. My heart desire is to lift you up today. Even in the times of trouble, even in the times of trials, my heart's desire is to bless your holy name. Ang nais ko'y purihin ka, Jesus. Ang nais ko'y ibigin kang lubos. Higit pa sa lahat ng bagay, higit pa sa aking buhay, ang nais ko'y purihin ka, Jesus. Higit pa sa lahat ng bagay, higit pa sa aking buhay, ang nais ko'y ibigin ka, Jesus. Amen. Yan yung title ng ating inawit, My Heart Desire. Good morning po sa ating lahat, kay Ate Shirley, Sister Shirley, kay Sister si Ruby Spirito. Morning ding. Blessed morning sa ating lahat. Salamat sa Panginoon. At alam niyo po, kapag kayo ay meron ng Panginoon sa inyong buhay, ibig sabihin ay meron kayong pinapaniwalaan na Diyos na nag-iingat sa inyo, Diyos na gumagabay sa inyo, at Diyos na nagpapala sa inyo, ay yung desire ng inyong puso ay maglingkod sa Panginoon. Amen po ba? Maglingkod sa Panginoon. You have a heart, no? You have a desire to worship the Lord. Yan po yung mga tao na meron ng Diyos sa kanilang buhay. Minsan merong isang kwento sa Biblia. Merong isang tao na inaalihan ng masasamang espiritu. At umaga, gabi, nagsisigaw-sigaw siya. Pinapahirapan siya ng masasamang espiritu. At nakaka-disturb siya sa buong lugar. At alam niyo po, dumating ang Panginoong Jesus sa kanyang buhay. Pinagaling siya. To cut the story short ay nabago yung kanyang buhay.
At on that time, ang sabi niya, nung nakilala niyang Panginoon at binagaling siya ng Panginoon, naranasan niya yung pagpapagaling ng Panginoon. Alam niyo po yung sinabi niya? Sabi niya dito, basahin ko na lang, Mark chapter 5 verse 18. Nang sumakay na si Jesus sa bangka, nakiusap ang inalihan ng mga demonyo na isama siya. Dito, on that time, magaling na siya. Ngunit hindi pumayag si Jesus. Sa halip ay sinabi niya, umuwi ka at sabihin mo sa iyong mga kasambahay ang lahat ng ginawa sa iyo ng Panginoon at kung paanong nahabag siya sa iyo. Umalis ang taong iyon at ipinamalita sa Decapolis ang ginawa sa kanya ni Jesus at nang gilalas ang lahat ng nakakita o nakarinig niyon. Nung yung taong iyon ay nakilala niyang Panginoon, ipinamalita niya yung magandang nangyari sa kanyang buhay. Nagkaroon siya ng life testimony. Amen po ba? At inaasahan din yun ng Panginoon sa atin na kapag kilala na natin ng Diyos, ay alam mo yung ipinapamalita mo na rin kung ano yung magandang bagay na ginawa sa iyo ng Diyos. Amen po ba? May kanya-kanya tayong testimony kung paano tayo binago ng ating pong Panginoon. Amen? Kung paano tayo nakakilala sa ating Panginoon at kung paano ay unti-unti tayong pinapalago ng ating pong Panginoon. Amen po ba? At natutuwa ako sa mga kapatid na nagpo-post sa Facebook na minsan sabi nila, salamat sa Panginoon kasi muntik na kaming nadisgrasya pero iniligtas kami ng Panginoon. Amen? Nakakatuwa yung nagsasabi sila at nagpapasalamat sila sa Panginoon. Na re-recognize nila na may mga nangyayari sa kanilang buhay na ito ay gawa ng Panginoon. Amen? Meron din mga tao na nagsasabi na, salamat sa Panginoon, pinagaling ako sa aking karamdaman, sa aking sakit. Naalala ko dati yung aking mama, si Mama Lani. Dumating yung time na sinasamahan ko siya sa hospital noon. At sabi ng doktor, ang sakit kasi ni Mama noon ay may sakit siya sa puso, enlargement of the heart. At malaki na yung kanyang puso na kaya nahihirapan siyang huminga on that time. Yung dalawa kong kapatid ay nasa barko naman, OFW sila. Ako naman yung nandyan sa Pilipinas naman. At sabi ng doktor sa akin, may taning na yung buhay ng mama mo, 3 months na lang siya. At hindi ko masabi yun kay mama kasi nga, kay mamang ko kasi may sakit siya sa puso. At 3 months yan nun. 3 months na lang. At sinabi ko yun sa kanyang mga kapatid at naiyak nga sila. Ganon din sa mga kapatid ko. 3 months na lang daw yung buhay ni mamang. At alam niyo po, andito na ako sa bansang Taiwan. 3 years ago or 4 years ago, no? 4 years ago na po yun na sinabi ng doktor sa akin na may taning na yung buhay ni mamang. Ayun, si mamang, naglilingkod sa Panginoon. Purihin ng Diyos. Salamat sa Panginoon. Kaya may mga ginawa talaga ng Panginoon na kanya-kanyang life testimony sa atin para maipakita na ang Diyos ay mabuti. Amen po ba mga kapatid? Ang Diyos po ba ay mabuti sa inyong mga buhay? Salamat sa Panginoon. At purihin ng Diyos. Kapag ka meron ka ng nakilalang Diyos sa buhay mo, yung desire ng puso mo lagi ay maglingkod sa Panginoon. Amen? Hinahanap-hanap mo yung paglilingkod sa Panginoon. Amen? Dito po sa bansang Taiwan ay meron pong mga kapatid na nasa bahay sila at ang day off po nila ay 1 beses lang sa isang buwan o 2 beses lang sa isang buwan. At kapag ka nagkakaroon sila ng day off ay yung desire nila ay maglingkod sa Panginoon. Amen po ba? Yung 24 hours na yon na day off nila sa loob ng isang buwan ay nagde-desire sila na makasama sa gawain sa Panginoon. At tayo naman na may mga maluluwag sa time natin, minsan ay ayaw nating dumalo dahil napapagod tayo sa mga ginagawa natin sa buhay. Pero meron tayong choice na dumalo at makiisa sa gawain. Alam niyo po, kapag kayo po ay meron ng Diyos sa inyong buhay, your desire is to worship the Lord. Amen po ba? Your desire is to bless the name of the Lord. Amen. Minsan pa nga, my heart's desire is to bless your holy name. My heart's desire is to lift you up today. Ito siya. Even
in the times of troubles, even in the times of trials, my heart's desire is to bless your holy name. Kahit may troubles, kahit may problema, kahit may pagsubok, kapag may Panginoon ka sa buhay mo, your desire is to bless the name of the Lord. Amen po ba? Ang pag-uusapan natin sa umagang ito ay ang buhay na binago ng Diyos. Ang buhay na binago ng Diyos. Kaya yung tanong ko kanina, kailan ka binago ng Panginoon? May tao ba na ginamit ng Diyos para makilala mo siya? Amen po ba? At kahapon ay napag-aralan natin yung buhay ni Apostle Paul na kung saan ang dating buhay ni Saulo o ngayon ay tinatawag nating Apostle Paul, no? Ang dating kanyang buhay ay umuusig ng mga Kristiyano. Alam niyo yung ang term natin minsan kontrabida no? May mga nagtitipon na Christian at ito namang si Saulo ay humingi ng pahintulot sa mga matataas ang posisyon noon on that time, no? Mga pari on that time, no? Mga nangunguna sa mga relihiyon na kung saan ay pahintulutan si Saulo na usigin, ikulong at patayin ang mga Kristiyano. Yun yung si Apostle Paul. Kaya nung pinagbabato si Esteban ay isang lingkod ng Panginoon. Nung pinagbabato siya, alam niyo pong nangyari dyan. Andun si Saulo. At siya yung nagbabantay siya. No? Talagang tinitignan niya na kung paano sumang-ayon siya na patayin itong si Esteban na lingkod ng Panginoon. Yun siya dati. At binago siya ng Panginoon. Paano nangyari yon? Sa kanyang, papunta siya sa Damasco. Nakasakay siya sa kanyang sasakyan. No? O, kabayo siguro on that time. No? Habang nagpapatakbo siya, no, tanghaling tapat ay biglang merong maliwanag na nakita siya mula sa itaas. Nagniningning, talagang sobrang liwanag. No? Sa Pilipinas ngayon ay mainit at makikita mo talagang liwanag. No? Sa mga OFW naman ng mga night shift, mga day shift ay minsan din na nakikita yung liwanag kasi yung mga day shift pagpasok ay gabi na naman, no? Pero itong si Apostle Paul, nakakita siya ng sobrang liwanag. Doon siya kinatagpo ng Panginoon. Yun yung first encounter ng ating Panginoon. Makikisuyo nga po ako sa mga kapatid na nakakasabay ngayon sa live at paki-type nyo nga po dyan sa comment section yung ating Bible verse. Yan. Si Sister Ruby Ann or kung Sister Shirley. Sister Ruby. No? Kung pwede nyo i-comment dyan sa comment section yung mga babanggitin ko na Bible verse. Ano? No? Sa Gawa chapter 9, dito tayo mag-stay mga kapatid. Anong oras na ba? 6:43. Gawa chapter 9 verse 3 to 9. Gawa chapter 9 verse 3 to 9. Itong sabi niya. Gawa, chapter 9, verse 3 to 9. Yan, paki-comment nyo po dyan. Ding Ruby, ikaw na nga, paki-comment mo na nga lang. Gawa, chapter 9, verse 3 to 9. Sabi niya dito. Naglakbay si Saulo patungong Damasco nang siya'y malapit na sa lungsod. Biglang kumislap sa paligid niya ang isang nakasisilaw na liwanag mula sa langit. Ano pat nasubasod siya at narinig niya ang isang tinig na nagsalita sa kanya, Saulo, Saulo, bakit mo ako inuusig? Sino po kayo, Panginoon? Tanong niya. Ako'y si Jesus, ang iyong inuusig, tugon sa kanya. Tumindig ka't pumasok sa lungsod at sasabihin sa iyo roon kung ano ang dapat mong gawin. Natilihan ang mga kasama ni Saulo, narinig nila ang tinig ngunit wala silang makitang sinuman. Tumindig si Saulo at idinilat ang kanyang mata, ngunit hindi siya makakita, kaya siya'y inakay nila hanggang sa Damasco. 3 araw na hindi siya nakakita at hindi kumain ni uminom. Amen. Ito yung encounter ni Saulo sa Panginoon. Kinatagpo siya ng Panginoon dito, may nakasisilaw sa kanyang paligid mula sa langit, may narinig siyang tinig. Kinausap siya ng Panginoon. Alam niyo po, itong si Saulo ay inuusig niya yung mga lingkod ng Panginoon. At itong mga lingkod ng Panginoon ay wala silang magawa on that time kapag sila ay inuusig. Sapagkat matataas ito sa posisyon. Sa lipunan nila noon, sila ay nasa mga matataas na posisyon. At kanya-kanyang tago na lang siguro yung mga lingkod ng Panginoon noon kapag andyan na sila. No?
Pero alam niyo po, ang mga Kristiyano ay kasama nilang Panginoon. Amen. Kasama nilang Panginoon. At ang sabi ng Panginoon, ipagtatanggol ko ang aking mga anak. At ito yung nangyari, ipinagtanggol ngayon ng Panginoon ang kanyang mga anak. Sabi niya, Saulo, Saulo, bakit mo ako inuusig? Ibig sabihin, kapag inuusig yung mga Kristiyano, ang kanilang inuusig ay ang Panginoon. Amen? At dito na, nangusap ang Panginoon kay Saulo. Yan yung encounter ni Saulo sa Panginoong Jesus. Sa gawa, andun siya. Andun na siya dinala na siya doon sa isang lugar, no? At 3 araw na hindi siya nakakita at hindi kumain ni uminom. Ang maganda ho dito ay pinagbubulay-bulayan ko, bakit kay 3 araw na hindi siya nakakita? Marahil ay yung mga katuruan sa kanya na naisiksik sa kanyang utak ng mga Kristiyano ay lumalabag sa Panginoon. Yun yung kanyang nakasiksik sa utak eh. Kaya 3 araw siyang hindi nakakita sapagkat marahil ay talagang iniisip-isip niya, no? O pinapaisip sa kanya ng Panginoon na mali yung kanyang ginagawa at ay ang tama yung mga naglilingkod sa Panginoon. Amen po ba? Ganyan minsan eh. At sa atin, ipinapaisip din sa atin ng Panginoon na, anak, ito yung dapat mong gawin. Sometimes tayo po, bilang mga tao, may mga gusto tayong gawin, ngunit hindi kalooban ng Panginoon, at tinuturoan tayo ng Panginoon, anak, ito yung dapat mong gawin. Amen po ba? Direct tayo ng Panginoon. Ayun yung term nila minsan, Talagang, kapag ito yung way mo, tinutulungan ka ng Panginoon, anak, ito ang gawin mo. No? Kapag ikaw ay lumiliko na sa kaliwa, sa kanan, diretso ka lang, anak, papunta sa akin. Tinuturuan tayo ng Panginoon. Kaya minsan, minsan nasasaktan tayo kasi yung gusto ng Panginoon ay iba sa kagustuhan natin. Pero kapag sinabi natin, Lord, ikaw na ang bahala sa akin, parang sa aming mga pastor po, no? Alam niyo po, meron pa kaming mga pastor, meron pa kaming pastor, merong mga nagpapastor sa amin. Alam niyo po kung sino yon? Panginoong Jesus. No? Siya yung nagli-lead sa atin. Kaya nga dito sa bansang Taiwan nung a month before po nagsimula tayo dito ng gawain ng Panginoon, Church of Christ Taiwan. Ay nagtatanong sila sa akin, ikaw ang pastor, pastor, anong plano mo sa Church of Christ Taiwan? Paano yung siguro yung 1 year calendar of activities? Ano yung mga gagawin ninyo? Saan kayo magtitipon? Hindi ako makasagot. Sabi ko, ang Panginoon ang nakakaalam. Ang gusto ko lang gawin ngayon ay sumunod sa Panginoon. At tinatats ako ng Panginoon na ikaw ay pastor na ipinanto ka dito sa Taiwan at magpastor ka dito. Bonus na lang yung nakakapagtrabaho ka sa factory worker. At sa factory ay yan. Kaya sumunod ako sa Panginoon. Sabi ko, God will lead us. God will provide. Amen po ba? Kung kukuha na ng renta na, kasi nagpipray na tayo ngayon, nakukuha ng rent ng church building na rerentahan dito sa bansang Taiwan. Medyo malaki-laki yung mga renta dito. But hindi ako nag-aalala, God will provide. Kasama natin ang Diyos. Amen po ba? Nung naglakbay nga yung mga Israelites doon sa wilderness, inililid sila ng Panginoon. Sa umaga ay merong lumililim sa kanila na ulap. At yun yung kanilang sinusundan. At sa gabi naman ay merong liwanag na kung saan ay sinusundan nila. God lead them. Ganon din sa buhay natin mga Kristiyano, mga kapatid. Hindi pwedeng sariling sikap. Amen. Hindi pwedeng sariling, ito yung gusto ko, ito yung naiisip ko ito yung plano ko. Hindi po. Ano yung plano ng Diyos sa buhay natin? Kaya sa mga pastor po, hindi masama na magplano tayo, na gumawa tayo ng mga activities, pero lagi nating tanungin ng Panginoon, Lord, ito ba yung nais ninyo na dapat namin gawin dito sa church? Kaya may mga nilagay dyan na pastor ay mga tagapanguna at upang sa ganun ay ito yung mga manguna sa pananalangin sa pagtatanong sa Panginoon. Gayon din sa personal nating mga buhay, mga kapatid. Dami nating plano. Amen po ba? Sabi nga ng Biblia, ang dami mong plano. Hindi mo alam kung ano yung mangyayari sa'yo bukas. Kung buhay ka pa o hindi pa. Kaya sabihin mo kung loloobin ng Panginoon. Amen. Kung loloobin ng Panginoon. Maikli lang po ang buhay natin. Ipagpatuloy po natin. Gawa chapter 9 verse 3 to 9. Yan yung encounter ng Panginoon. Gawa chapter 9. Pakisulat niyo po, sister. Gawa chapter 9 verse 10 to 19. Gawa chapter 9
verse 10 to 19. Merong dumating dito na Ananias ang pangalan. Habang andoon na sa Damascus itong si Saulo, meron namang isang lingkod ng Panginoon na dumating. Ananias ang kanyang pangalan. Kinausap siya ng Panginoon sa Gawa chapter 9 verse 10 to 19. Tingnan nyo. Sa Damasco naman ay may isang alagad na ang pangalan ay Ananias. Tinawag siya ng Panginoon sa isang pangitain. Ananias, ano po iyon, Panginoon? Tugon niya. Pumasok ka sa kalyang matuwid sa bahay ni Judas at ipagtanong mo ang isang lalaking taga-Tarso na ang pangalan ay Saulo. Sabi ng Panginoon. Siya'y nanalangin ngayon. Sa isang pangitain, nakita kanyang pumasok sa kinaroroonan niya at pinatungan mo siya ng kamay upang makakita. Sumagat si Ananias, kita niya si Ananias, kilala niya si Saulo. Panginoon, marami na po ang nagbabalita sa akin tungkol sa taong ito, tungkol sa mga kasamaang ginawa niya sa iyong mga banal sa Jerusalem. At naparito siya sa Damascus, taglay ang kapangyarihang galing sa mga punong saserdote upang dakpin ang lahat ng tumawag sa iyong pangalan. Ngunit sinabi sa kanya ng Panginoon, pumaroon ka, at sapagkat hinirang ko siya upang ipakilala ang aking pangalan sa mga hintil, sa mga hari at sa mga anak ng Israel. Ipapaalam ko sa kanya ang lahat ng dapat niyang tiisin, alang-alang sa akin. Pumunta nga si Ananias, pumasok sa bahay at ipinatong ang kanyang kamay kay Saulo. Kapatid na Saulo, wika niya, pinapunta ako rito ng Panginoong Jesus na nagpakita sa iyo sa daan nang ikaw ay papunta rito. Sinugo niya ako upang muli kang makakita at mapuspos ng Espiritu Santo. Pagdakay nalaglag na tila mga kaliskis mula sa mga mata ni Saulo at nakakita na siya. Tumindig siya agad at nagpabautismo, kumain siya at nanauli ang kanyang lakas. Si Saulo ilang araw nakasama ng mga alagad sa Damasco. Amen? Babalikan natin yan si Ananias, no? Pinuntahan niya itong kapatid na si Saulo, na bagaman kilala niya na ito ay masamang tao. Pumunta siya dito, taglay yung kapangyarihan na pag-uusigin lahat ng mga Kristiyano. Kilala niya kaya natatakot siya At nilid siya ng Panginoon, sabi ng Panginoon, Ananias, huwag kang matakot kasi pinili ko siya. Kilala ko siya. At gagamitin ko siya. Amen po ba? Ang bawat sa atin ay kilala tayo ng Panginoon Hindi mahalaga sa Panginoon kung ano man yung naging past mo. Ano yung mga nagawa mo sa past mo. Ang gusto ng Panginoon ay ngayong kilala mo na siya, magkaroon ka ng desire to worship our Lord. No, my heart desire is to bless your name. Amen po ba? At pumunta nga si Ananias, pinatungan niya ng kamay si Saulo, pinagpray niya ito at napuspos ng Espiritu Santo. No? At mula ng araw na yan, nagpabautismo siya agad at nagsimula na siyang naglingkod sa Panginoon. Bago na yung kanyang buhay. Kaya niya nabanggit dyan na the old has gone, the new has come. Amen? Yung dating buhay, wala na yon. At meron na ako ngayong bagong buhay. Mga kapatid, kapag ikaw ay may Diyos sa buhay mo, meron ka ng bagong buhay. At yung bagong buhay na yan, ay ang lagi mo nang ginagawa ay naglilingkod sa Panginoon. Nagpapasalamat ka sa Panginoon. Na-appreciate mo na yung mga blessing na dumadating sa'yo. Alam niyo, may mga Kristiyanong malulungkot. May mga taong malulungkot. Bakit? Kasi po, nakatingin sila lagi sa lackings. They are, sa English ganito pagkakasabi niyan They are always look on the lackings, not on the blessings. Nakikita nila lagi yung mga kulang sa kanilang buhay. Bakit ako walang ganito? Si ganito merong ganyan. No? Lagi silang nakatingin sa kanilang mga kakulangan. Pero try to start na i-appreciate natin yung mga biyaya na natatanggap natin and then magiging masaya tayo. Magkakaroon tayo ng kagalakan. Amen po ba? Salamat po sa Panginoon at madami. Lagi ko sinasabi na na marami tayong pinag-pray na ibinigay ng Panginoon, pero mas maraming ibinigay talaga ang Panginoon sa atin na hindi naman natin ipinag-pray. Amen? Hindi naman natin hiniling, pero ibinigay sa atin ng Panginoon. Yung nga lang magising ka ngayong umaga Sino po sa atin nag-pray kagabi na, Lord, sana bukas po ay magigising ako.
at papasok ako sa trabaho at magkakaroon ako ng kalakasan. Di naman, wala, ewan ko kung may nag-pray sa inyo ng ganoon. Na? Pero araw-araw, makalimutan man natin ipag-pray, ibinibigay pa rin sa atin ng Panginoon. Biyaya ito ng Panginoon. Mga kapatid, right now, try to count the blessing of the Lord. Kaya ito si Apostle Paul, ibinilang niya na isang biyaya na makilala ang Panginoon. At bukas ay mapag-aralan natin kung paano yung kanyang ginawa. Ano yung kanyang paglilingkod. Magsisimula na yung kanyang journey. Bukas po yan. At ngayon ay nakilala natin si Saulo na siya, sumang-ayon siya nung pinatay si Esteban. At papunta siya sa Damascus para pag-uusigin, para patayin yung mga Kristiyano. Pero sa daan pa lang ay kinatagpo na siya ng Panginoon. Kinausap na siya ng Panginoon. At bukas malalaman naman natin kung paano naman yung kanyang journey. After the baptism, after his baptism, ano yung kanyang ginawa. Amen po ba? Sa atin po mga Kristiyano, pagkatapos po ng ating baptism, ano po yung ginawa natin? Pagkatapos na makilala natin ang Panginoon, amen? Ano yung ginawa natin? Alam nyo, ibang-iba yung mga yung mga nakakakilala na sa Panginoon. Yun nga, yung sabi ko sa inyo, pag nag-post sila sa Facebook, yan, nagpapasalamat sila sa Panginoon. Amen po ba? Purihin po ang Panginoon. At 6:56 na. Kantahin pa natin ulit yung isang kanta kanina. Sabi niya na, My Heart's Desire. Ito yung binabanggit ko kanina mga kapatid, na kapag ka ikaw ay may Diyos na sa iyong buhay, ang laging desire mo na ay ang maglingkod sa Panginoon, ang magpasalamat sa Panginoon. Kapag ikaw may Diyos na sa iyong buhay, ay lagi mong nakikita yung mga blessing. Amen? Lagi mong nakikita yung ang Panginoon na siyang nagbibigay ng lahat ng meron sa iyo. Amen po ba? Purihin ang Panginoon. My heart's desire, amen, is to bless your holy name. My heart's desire is to lift you up today. Ito pa siya. Even in the times of troubles, even in the times of trials, my heart's desire is to bless your holy name. Ang nais ko'y purihin ka, Jesus. Ang nais ko'y ibigin kang lubos, higit pa sa lahat ng bagay, higit pa sa aking buhay. Ang nais ko'y ibigin ka, Jesus. Amen. Purihin ka, Panginoon. Hallelujah. Salamat po, Panginoon, sa pagkakataon na makapag-aral kami ng inyong mga salita. Lord, may mga nakasabay ngayon sa live. Dalangin ko na pagpalain niyo po sila, Panginoon, at yung mga salita ninyo ay matanim sa kanilang mga puso. May mga kapatid, Panginoon, na after ng live na ito ay babalikan nila, papanoorin nila, Panginoon, ang live na ito at magpagbulay-bulayan nila ang inyong mga salita, Panginoon. Lord, pagpalain niyo po sila at tumubo ang inyong mga salita sa kanilang mga puso, Panginoon. Lord, alam niyo po yung mga pangangailangan ng mga kapatid ko ngayon. Alam niyo po yung mga prayers, Panginoon, ng mga kapatid na ito na nanonood sa live na ito. Katagpuin niyo po sila, Panginoon. Abutin niyo po sila, O God, at ipagkaloob ang kanilang mga pangangailangan, O God. You know their desire to worship and honor you, O God. Praise you, O God. Salamat sa araw na ito. Pinupuri at pinapasalamatan ka namin, Panginoon. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Purihin po ang Panginoon. At muli po ay nagpapasalamat ako sa bawat isa sa umagang ito. Ang morning devotion natin ay ginaganap natin araw-araw at sa oras ng 6:30 hanggang 7. 30 minutes lang po yan. At kaya ay 6:59 na. Kaya doon na lang muna tayo. Salamat sa Panginoon at nakasama natin ngayong araw si Sister Shirley, si Sister Ruby, ayan yung mga kasamahan ko dati sa Villa Remedios yan. At nandito rin si Sister Regine. Yan. Salamat sa Panginoon. At yung iba pa na makakanood sa live na ito, purihin ang Panginoon sa inyong buhay. Mga kapatid, magpatuloy po tayo sa Panginoon. Lagi nating piliin na magpasalamat sa Panginoon. Amen, kaysa magreklamo. Lagi nating piliin na maglingkod sa Panginoon.
Amen po ba? Salamat at ang Diyos ang magpala sa inyo, ang Diyos ang gumabay sa inyo. Salamat sa Panginoon. Patuloy kayong, yung mga buhay ninyo ay patuloy na gamitin ng Panginoon para sa ganun ay makita yung kaluwalhatian ng Diyos. Pag nakikita kayo ay napapapurihan ng Panginoon. Kristiyano yan. Sa salita, sa gawa, sa pagkilos, ay makikita na tayo ay merong Diyos na pinaglilingkuran. Amen po ba? Maraming salamat po at pagpalain po kayo ng Panginoon. Bye-bye po. God bless sa inyong lahat.